Series of lesson kaginasangaga about growing in Christ. Ephesians chapter 4 verse 11. As I said, 1 month ito na lesson naton. Pero sa Sunday school ay more tayo sa doctrine kasi kailangan balance ang ating lesson. So kunaga ang aton nga Sunday school is about the Lord's Supper. So padayon naton ang aton nga natunasang kagainasang aga. What is the Lord's Supper? Number 1 is a commemoration of the church. So next Sunday the anticipation of the church. And then, tapuso naton ang the participation of the church. And then sa gabi, I will be preaching exhortation about sa Lord's Supper before kita mag-partake. Okay? And then, ato naman tunan ang the church covenant. Kasi pumalit tayo ng church covenant, pinalitan natin yung luma. Kasi may mga, hindi naman doctrine yan, kundi covenant lang naman yan. Meron tayong idinagdag sa ating church covenant. Alright, ready na kamo? Okay, Ephesians chapter 4 verse 11 up to verse 12. 13 ay tapuson tala lang ang 14. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love, may grow up in him in all things, which is the head, even Christ. Let's bow our head, close our eyes. Tayo po'y sandaling manalangin. Dakilang Diyos, we are so thankful, Lord, for the opportunity and the privilege that we can study your word tonight. Thank you for your people to gather and worship you. And thank you for the opportunity that we can study your word in order for us to grow as a Christian, as your people. So tonight, Lord, I pray that take away all the disturbance in our mind that will hinder our focus in listening to the Word of God. Panginoon, humihingi po kami ng aming pagkukulang. Anuman ang nakita mo sa aming puso, isipan, linisin niyo po kami at bigyan niyo po kami ng pag-unawa, understanding as we study your Word tonight. So please, I beg on you, in Christ's name we pray. Amen. Salamat. At kayo'y makaupo. So what is growing in Christ? What does it mean to grow in Christ? It means to have close or to close active personal relationship with God. Ibig sabihin, tayo po ay nagpapatuloy na lumalago. Anumang bagay na hindi na lumalago, ibig sabihin yan ay patay. Kahit maging sa
sa bunga o kahit sa tao. When we stop growing, it means we're dead. Na tayo naging close. Dapat tayo ay magpatuloy nga maging close sa Panginoon. Hindi ho, sabi ko kaninang umaga, hindi po tayo dapat maging close sa tao. Kasi mahirap kag mag-close ka sa isang tao. Hindi dapat tayo mag-close sa kasamahan mo sa church. Hindi dapat tayo maging close sa pastor. Kundi dapat tayo maging close sa Panginoon. Amen? Because spiritual people will be close to you if you are close to God. Right? Ang mga spiritual ng mga tao, maging close na sa imo kung nakita nila, ikaw very close sa Ginoo. So mga kapatid, Christian growth is very important. Napaka-importante ng pag-grow bilang isa ka anak sa Diyos. Sinabi ko kanina sa inyo, nakakalungkot, pupunta tayo ng church every Sunday, morning, pupunta tayo sa church Sunday night, pupunta tayo sa church prayer meeting, meron tayong dalang Bible. O, ang ganda tingnan ng mga tatay natin kanina umaga, no? O, Brother Edmond, nakaniktay. Brad, huwag kang mahiya, Brad. Alam mo si Brad Edmond, nahiya pa to, bago, hindi na kasi palagi dito. O, tingnan mo si Marty, walang hiya, tingnan mo. Ano lang yan? Pakapal mooks lang yan. O, ang ganda tingnan ng mga tatay. Ano kaya, kapag matapos yan, naka-airco yan, lahat nakasuit. Bira, akala mo may pera, wala naman pera. Pero ang gandang tingnan kapag ganun ba nang huli, ano? Ibang klase, hindi na sa pagmamayabang, kundi talagang, sabi ng Bible, dapat maging presentable tayo pagdating sa Panginoon. Huwag nating suotin yung pinakamamahalin nating damit at sapatos para lang ipakitang tao. Ito nga, sabi ko na kay Mrs. Sabi ko ba nalimutan ko na isuot yung medyo luma ko nga sapatos na itim. Kasi marami akong sapatos, may brown, may itim, medyo may gray. Itong sapatos ko, hindi ko sapatos susutin. Alam magkano to? Sobra to 20,000 for shine. Galing ng Amerika, binigay sa akin ni Ma'am Liberty. Sabi ko, susuotin ko lang to kapag may kasal, may mga occasion, anniversary. Tapos binigyan naman ako ng isa naman ka sapatos. Namin kay American size, kasi sa akin lahat, kahit na matulis. Binagbigay sa akin naman, galing ng Amerika, hindi ko pa nasuot. Pero sabi ko, kailan ko to susuotin kung pagpatay na ako? Dapat suotin ko na lang to para sa Panginoon. You see? So, umaatin tayo, ang ganda ng suot natin, may dala tayong Bible, nag-o-offering tayo, pero ang nakakalungkot, sabi ko nga, ang nakakalungkot ay ito, hindi tayo lumalago. Why taga-tubo? Kamo nga mga membro nga wala nagatubo, abi magpatubo-tubo man kamo. Ha? So nais ko sabihin sa lahat na wala anumang posisyon dito sa simbahan na pwedeng magpatunay ngayon nga ang katapusan ng inyong paglago. Ibig sabihin ko mga kapatid, kahit matagal na kayo sa church, hindi kamo Kristiyano na kayo na matagal, ay nagtapos na ang inyong paglago sa Panginoon. Hindi sapagkat kumakanta kayo sa choir, tapos na ang paglago nyo sa Panginoon. Hindi ibig sabihin discipler kayo, or Sunday school teacher kayo, or leader kayo, or a preacher kayo. Hindi yan nagtapos ang ating pag-grow. You see? Because every time the Bible speaks about growth or growing,
in the ministry, it is always in the present tense. It means continuing. Nagpapatuloy. Amen? You look at verse number 12. Ano sabi ng Bible? Verse number 12. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Okay? So tatlo ang ating pag-aralan ngayon. Sasabi diyan, for the perfecting of the saints. Wala pang dumating, hindi pa tayo dumating doon sa perfect men and perfect time. Kaya sinisikap natin, o ninyo, na kapag kayo ay nasa church, kayo ay nakikinig ng maigi sa preaching ng inyong pastor. Kaya nga ayaw ko ng isang membro na habang nagpipreach ako, nakikwentuhan, lumalabas palagi, natutulog o inaantok kasi walang papasok na mensahe kapag hindi ka nakafocus at nakikinig ng maigi sa salita ng Diyos. Tapos maakig lang kamo, ma-offend lang kamo, si pastor istrikto. Bakit hindi kayo nagkikwit sa pag-eskwela kahit na hinagisan na kayo ng eraser ng teacher no sapagkat hindi ka nakikinig? Bakit pagdating sa church, hindi ka naman sinasabihan personal, sinasabi mo lang na ikaw, alam mo naman kasi inantok ka eh. Pero hindi ka lang naman inantok eh. Tatlo kayo that time. Bakit ikaw ay na-offend? Alam niyo bakit? Wala kasi siya ng salita ng Diyos. Wala tayong panglaban sa dyablo kapag wala tayo o kulang tayo sa Word of God. You see? Kaya huwag kayong ma-offend sa akin kahit sino pa kayo. Ang ginagawa ko nito ay para sa kabutihan nyo. Hindi ko naman kayo sinasaway kung hindi ako nagpipreach eh. Hindi ko naman kayo sinasaway o pinagtitigil ako sa pag-preach kahit tinutulugan nyo ako eh. Normal lang yan eh. Kasi wala kang gana eh. Oh, may nakita ka ba na kumakain, na habang kumakain natutulog? Wala naman ah. Bakit sa church, pag nagpipreach ang pastor, inaantok ka na kaagad? Kasi nga, wala kang salita ng Diyos. See? Sana magusto nyo. Isa ka simbahan, hindi kayo sinasaway? Doon kayo sa simbahan na sisimba lang kayo kahit ano lang suotin nyo? Doon kayo sa isang simbahan na hindi man lang kayo kinukorek? Ay pambira pag ganyan ang pastor. Hindi yan pastor at hindi tama yan ang church. Kasi sa loob ng church, dapat lahat na tinuturo sa Bible, dapat ituturo yan. Wala kong pakialam kung sino ka o ano ka sa labas. Pagdating sa church, palariyo tayo, nangangailangan ng salita ng Diyos. Kaya walang tao sa loob ng simbahan, alam ko na yan. Maaring alam mo ang sinasabi dito. Pero pag hindi nyo na-practice yung sinasabi mong alam mo, wala ka talagang alam. Kasi kung alam mo na, ang sinasabi ko dito, dapat, pag wala ko dito, ikaw nagpipreach dito eh. Kasi ikaw lang may alam eh. See? Now, note this. God could not work on the same way, at the same time, with the same people. Ulitin ko. Ang hindi makaintindi, bahala na kayo sa buhay nyo. Pero i-explain ko yan. God could not work out or cannot work on the same way
at the same time with the same people. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, iba-iba ang pag-workout sa aton sang Ginoo sa tagsa-tagsa naton nga kabuhi. Okay? Ang Diyos naga-workout sa akon ayon sa gusto niya nga mangyari sa akin buhay. Depende sa Diyos. Ang pamamaraan niya sa akin, iba ang pamamaraan niya sa kay Mansueto. Ang pamamaraan sa Diyos sa kay Mansueto, iba pamamaraan sa kay Brother Isagani. Hindi pwede magpalariyo. Iba-iba yung dili ng Panginoon sa aton. So it's not the same way. On the same time, with the same people. Kaya nga sa panahon na ito, sa ating kapanahunan ngayon, magbantay tayo, maging sensitive tayo sa banal na Espiritu, sapagkat siya ang gumagawa sa buhay nyo, hindi ang sinuman. Nakakalungkot. Wala nang Holy Spirit sa buhay natin eh. Puro na lang kamo Jesus Christ. Puro na lang kamo Diyos nga amay. Sa diin, ang Holy Spirit nga Diyos. Dugay-dugay, base kung oneness ka na. Tag si Jesus Christ na lang. Yung sa mga muyo kita, si Jesus, Jesus, Jesus. Where is the Holy Spirit? Amay, amay, sa ngalan ni amay. Magikibuloy ka niyan. Kaya nga hindi tayo naging productive. Hindi tayo lumalago kasi hindi natin katuwang ang banal na Espiritu. Wala nagkonviksyon sa ating mga buhay sapagkat hindi na natin siya sinasali sa araw-araw natin na pamumuhay. Verse 11, and He gave some apostles, and some prophets, wala na apostles, and some prophets, wala na asang propita, evangelist, meron pa, missionary, pastor, meron pa rin, teachers. Now, bakit binigay po yung pastor? Yun ang tanong. Ang sagot na sa binasa takina. For the perfecting of the saints. Ibig sabihin, to equip us. Equip kita sa ano? Sa salita ng Diyos. Magsiling ka equip. Ito yung magbibigay sa atin ng kalakasan. Pag sinabi nating to equip, ito yung nagbibigay sa atin ng encouragement. Ito yung nagpapalakas sa atin. Ito yung nagpag-grow sa atin. Wala iban ang salita ng Diyos. Kaya sinabi ni Paul, and I will give pastors to equip you from this book. See? For the perfecting of the saints. The word perfecting means completing. Kinukumplito ka para tayo ma-complete. Anong ibig sabihin yun, Pastor? Ginatrabaho tayo in order for us to be used by God. Ini-equip tayo para maging kagamit-gamit kita sa Diyos. You see? Kasi pag hindi tayo equip, hindi tayo maging kagagamit sa Panginoon. Alam natin, we are in the battle every day. Iba-iba ang ating battle sa araw-araw. Kaya nga kailangan tayo nga well-equip. Amen? Kasi kapag hindi tayo, mahina tayo at wala tayong alam salita ng Diyos, ang buhay mo pag ganyan-ganyan lang eh. Kung sa salita pa, pawasi-wasi. Walang direksyon, hindi firm. Kaya nga sa buhay Kristiyano, dapat dalawa lang, maging firm ka, maging matapang ka, or ibaliwala mo lahat.
ang natutunan mo sa salita ng Diyos. Hindi dapat, not in between. Hindi tama yan. So, okay, maging practical tayo para ma-appreciate nyo kung anong tinanggap nyo pag kayo pupunta sa church o sa simbahan. Ito yon. Practical, ha? Yun na sometimes nakikinig tayo. Dali. Okay. Sometimes nakikinig tayo at habang tayo nakikinig, ito yung ginagawa nyo. Not all, ha? Pero kung ikaw ganito, tanggapin mo. Andito ka ngayong gabi, I'm preaching. But you know, sometimes, ang nakakalungkot, matapos lang ang preaching na ito, walang nangyayari sa buhay mo. Alam niyo bakit? Naging passive tayo. Wala kang pinag-iba sa ibang pastor na kapag umattend sa isang conference, walang ginagawa kundi matulog. Kala nyo kayo lang natutulog? Pag umattend kayo sa MBBA, lahat hindi matutunan. Hindi ba nakatin kayo? O, sino palagi nakikita doon? Mga kasama natin. Nakanganga pa yan. Hindi alam, naka-CCTV lahat yan. Eh, ang sarap kasi ng aircon eh. Kaya kinatatakutan ko, pag na-aircon na nga itong simbahan, baka lahat tulog. Eh, kahit anong init kasi tulog eh. Eh, yung malamig pa. Kaya wag na natin i-aircon. Oh, ano ibig sabihin, pastor, ng passive? Pinapapalampas natin ang ating mga narinig. Narinig nyo, pero hanggang dito lang. Iniiwanan natin sa church. Kasi yung prinsipyo mo, nandito naman, nandyan naman ang salita ng Diyos palagi. Nandyan naman si pastor, may preaching pa naman sa sunod na linggo eh. Ganun ang ugali natin. Kaya habang tayo nakikinig, iniisip natin yan na mayroon pa namang pagkakataon sa sunod. Marami pa namang Sunday night, marami pa namang Sunday morning. Wala tayong desire na gusto natin, ayaw ko mag-absent sa church sapagkat ito lang ang kailangan ng aking kaluluwa at kailangan kong lumago. Eh wala yun eh. Insindihan natin itong mga bago. Kung minsan, pag hindi ka pastor nga, mahabang pasensya mo at alam salita ng Diyos, eh pambira, pwede ko ito silang sabihan ngayon. Pero wala eh, mga bata pa to sila eh. Wala kang magawa. Kaysa sasabihin nila, pasalamat yan nga, nandito kami. Na kung tutusin, ayaw namin dito sa church nyo eh. O ano may laban mo? Totoo yun. Kaya sabi ko sa mga pastors, kada fellowship, ang ating profesyon, ang ating vocation, we are not professional. Sapagkat 3 years ang natapos natin sa Bible School. And that is a vocational tawag nito? Course. Di ba? But we need to deal our people in a professional way. Di nga banat-banat ka lang. Wala na siya, no? Ay, wala eh. Na-offend kasi binabanatan mo, bata pa sa Panginoon, di nakaintindi. Pero yung nakakalungkot, yung matagal na nga membro, nabanatan mo, umalis. Bihira. Alam niyo, pambihira, parang, wala nangyayari sa atin eh. Kaya pag may problema, pag may nangyayari sa buhay natin, hindi tayo makatayo, nanghihina tayo. So it's a sign
kapatid, nga tayo hindi lumalago sa ating buhay Kristiyano. Kaya kinalahan po tayo lumago, amen? Kaya makinig tayo ng salita ng Diyos. At every time na tayo nakikinig sa salita ng Diyos, namnamin naman natin yung salita ng Diyos. Huwag na tayo makinig. Dapat pag anong sinasabi dyan at may napulot kang blessing, namnamin mo. Hindi yung bihira. Sabi ko sa mga pastor, sabi ko, iningayer, wala akong dadalhin na pastor sa Manila. Nakaka-discourage. Sakripisyuhan mo, magpakuya-huya pa ko to para magkuha refund. Pagdating sa ministry, wala. So, ayun, sasama, kayo maghanap ng ticket nyo, hindi na ako. Every year yan. Twice a year, thrice a year ako kumukuha ng ticket. Naghahanap ako ng pera para itabon sapagkat refund naman sila. Pero alam, nakakahiya, nire-refund tayo. Pagkatapos, hindi naman tayo natututo. Totoo lang, nasayangan ako eh. Sabi ko, pambira klase mga pastor to. Ako gusto ko magpahinga. Speaker naman ako eh. Pero ano ko, wala akong absent. Pinipicturean ko pa yan ang mga verses, ang mga points nga gusto ko, nga habang natutulog ako, matingnan ko. Ma-refresh ulit ako pag-aga, tingnan ko naman yan. May mga saying dyan, pinipicturean, binibidyoan ko yan. Kasi makakalimutin ako. Hindi lang yung preaching narinig mo, amen ka. Pagkatapos wala na kasi wala ako, hindi ako mukupya. May ina ako sumulat na magsunod sa preaching. Kaya pinipicturean ko yan, kaya yung cellphone ko puno yan ng preaching. Hanggang ngayon, nandiyan pa yung mga mensahe. Kahit kaming pastor, hindi kami tumitigil sa paglago. Kasi kapag tumigil kami sa paglago, anong ituturo namin sa inyo? Kala nyo madali lang magturo? Madali lang tumayo dito? Pagkatapos wala ka pang pakialam? Hindi ka lang nagpapasalamat? Pinakain ka na, hindi ka pa nagpasalamat? Kaya dapat diretso ang pag-grow natin para ma-equip tayo. At pag na-equip tayo, then makapag-minister tayo sa iba. Tandaan nyo, hindi tayo iniligtas. Hindi tayo dinagdag ng Diyos para maupo lamang sa church. You need to grow. Ano sa palagay nyo? Masaya po ba kayo? Ayaw nyo magtrabaho? Ay yung mga anak nyo? Masaya ba kayo? Sabi mo, ang bira talagang anak ko. Cellphone lang ang cellphone sa aga. Gadyabi. To, kaon na to. Bira nakakaasar ganong klaseng bata, no? Kalay mo mula sumagang gabi, cellphone, tapos itatawagin mo pag kumain. May mga tatay kag nanay man, konsintadura kag konsintadures. Kala may bumagapon na sa bahay nyo, walang ginagawa. Ano gagawin ko? Para sa mga tatay nanay, cellphone man kami sa magapon eh. Kaya pala. Kala mo wala ligo-ligo, cellphone lang. Kain ka lang ng kain? Sino hindi may inis noon? Ano kaya tayo sarapan ng Panginoon, mga kapatid? Pinapakain tayo ng Panginoon araw-araw, wala tayong ginagawa sa Kanya? Masiyahan ng Panginoon yan? Hindi. Nakalipas ng isang linggo, nakalipas isang buwan, nakalipas ng isang taon, ganon ka pa rin. So what is important, brethren, is you need to grow.
And if you want to grow, the Bible says you need to desire the sincere milk, which is the Word of God. 1 Peter chapter 2. Basahin nga natin ulit. Verse 1, wherefore, laying aside all malice, and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Kapatid, kailangan natin ang salita ng Diyos. Because ang relasyon mo sa Diyos, hindi lalago kung ikaw ay hindi nagbabasa at nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya palagi ko kayong sinasabihan, nakalimutan ko lang kanina, ngayon sasabihin ko ulit, mag-quiet time ka palagi. Pagising mo, huwag mo nang hawakan ang cellphone mo. Mag-pray ka. Unahin mo ang Diyos. Huwag ang kaibigan mo, huwag ang ka-chat mo. Ang Panginoon. Makahintay naman yung sa cellphone eh. Alam nyo, nung inumpisahan ko yan, ganong attitude, ang sarap na inuuna mo ang Diyos pagising mo. Of course, mag-good morning ka sa asawa mo. Pero, inuuna kong Panginoon kaysa sa asawa ko. Inuuna kong Panginoon kaysa sa mga anak ko. May pagkakataon na hindi ako nakapag-pray. Guilty ako. Grabe, ang bigat ng puso ko. Kaya sabi ko, Lord, babawi ako. Pumasok ko sa sasakyan at doon na nanalangin sa Panginoon. Because I need to spend time. Much time sa Panginoon. Reading and hearing is important. The Bible says, blessed is he that readeth. Sabi ko nga sa mga Bible student, huwag kayong titigil sa pagbasa. Huwag kayong titigil sa pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag yung isara ang Bible nyo kapag hindi nyo alam ang binabasa nyo, hindi nyo intindihan. Dapat palaging bukas yan. Alam nyo, walang Kristiyano na lumalago na sirado ang Bible. Open your Bible always. Kaya tinan nyo, isang linggo wala kang Bible. Hindi mo binuksan Bible mo. Ngayon ka lang nagbukas. Kaya pag sinabi dito ng Bible reading, ang haba-haba naman itong chapter. Bakit nahabaan ka? Kasi wala kang desire. Bakit? Hindi ka nababasa ng Bible. Isa ka oras ka basa sa mga chat, kag mga kadlaw sa Facebook, kag mga wala pulos ka mga dinaskal, pila ka na kauras. Pero pagabot sa Bible, 15 minutos, hindi ka basa Bible? Ito dapat, not Facebook, you face your book. Walang Kristiyano na lumalago nga sirado ang Bible. Sabi ko sa mga Bible student, just keep on reading and allow the Holy Spirit to give you understanding. Ako, kahit anong araw-araw binabasa kong Bible, ang dami kong hindi maintindihan. Kaya humingi ako palagi ng kapangyarihan sa Panginoon, give me wisdom. Salamat. Yung ilang taon na hindi ko naintindihan, binibigyan ko Panginoon ng direksyon, naintindihan ko. Hindi mo kailangan ng dictionary.
para buksan mo kung ano ito sa Tagalog. Kahit may Tagalog mo yan, ang English, pag wala sang kapangyarihan mula sa banal na Espiritu, hindi mo yan ma-interpret. Kaya maka-interpret lang sa Bible, hindi diksyonaryo, kundi mismo ang Bible, nga pagi sa Holy Spirit, maintindihan mo kung anong butsiringon, kag anong mensahe para sa imo. Hindi ka nagtataka, ilang beses sinabasa ng Bible, di mo maintindihan. Just keep on reading. Keep on listening. Hindi ko makalimutan si Nanay Kilikol. Sabi niya, Pastor, hindi ko man maintindihan ang preaching mo. Pero habang ako'y nakikinig, naintindihan ko. Sila ni Mrs. Bandilion, Pastor, pwede ilunggo lang akong Bible kaya hindi ko kaintindi sa English. Sabi ko, wag. King James pa rin. Sabi niya, Pastor, salamat na kahit English, pero pagi sa preaching nyo, yun palang ibig sabihin. Ikaw tatalino mo, pero wala kang inaalam kahit isang salita ng Diyos. Tingnan nyo ito, Psalms 119. Psalms 119, verse 100. Psalms 119, verse 130. Ano sabi ng Bible? The entrance of thy words giveth light. It giveth understanding unto the simple. Intindihan niyo ibig sabihin yan? Pagpasok ng salita ng Diyos, doon nagbibigay ng liwanag. The entrance of thy words giveth light. I don't know kung tama ng akon nga pagtagalog. Okay? Kaya maraming sa salita ng Diyos na hindi natin maintindihan, hindi natin maunawaan sa ating buhay, sapagkat hindi tayo ang mag-interpret ng salita ng Diyos. Let God interpret His Word. Kaya sabi sa 2 Peter, there is no private of interpretation, but through the Holy Spirit. You see? Why? Because only God can explain. Only God can tell us kung paano natin tanggapin ang salita ng Diyos. Then the Bible says, it giveth understanding to the simple. Alam sino ito mga simple? Mga weak in intellect. Mga simple na nga mga tao, mga walang alam. Kung sa atin pa, medyo bobo. May mga Kristiyano, Brad, ang hirap maunawaan ng King James. Mas gusto ko NIV. No. Kahit NIV man yan, ang basahin mo, hindi mo riyan maunawaan kung gagamitan mo lang ng intellect mo. Wala rin mangyayari. It is the Word of God that giveth light. It is the Word of God that giveth understanding. Ano sabi ng Bible sa James? If any man lack wisdom, let him ask God, and He giveth it liberally. Bawat isa. Kaya nga ang salita ng Diyos, para ito sa pangkalahatan. Matalino ka man o bubo ka man, ang salita ng Diyos
ay para sa lahat. Kaya may mga Bible student, kasi mga Bible student, mga bubo. Pero kahit bubo sila, pag makaharap nila ang mga intelihente ng mga tao, gakataka sila. Bakit magaling mag-explain? Kasi ang kaalaman nila, hindi galing dito, galing sa salita ng Diyos. Intindihan nyo? Ganun yun. Ako, hindi ba ako nagmamayabang? Every time may mga kasal, may mga patay, may mga birthday, at mag-preach ako sa salita ng Diyos, meron lalapit, pastor. Very soul-stirring yung preaching niyo. Pastor, ngayon ako nakapakinig ng ganyang words of God. See, pastor, kung pwede lang magpapakasal ako ulit, ang ganda ng, may word sila sa Katoliko, tawag nila, ang humili, ano na? Humili. Ano ba ang supervisor sa DepEd, sino itong kasal ko? See? Kasi wala silang alam dyan eh. Kahit di tayo nakatapos sa high school, yung sinasalita natin, di naman sa atin yun eh. Salita yan ng Panginoon. Kaya kapag ikaw soul winner, huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Kahit presidente yan, walang alam yan sa Bible. Hindi alam ang kaligtasan. Sapagkat ang tao na niligtas ay walang kaalaman because he is naturally discerned. It is the Word of God. So what we need here is we need to grow. And if you want to grow, then the Bible says, desire the sincere milk. We need to grow. Amen? Sapagkat hindi lalago ang ating relasyon sa Diyos pag ikaw hindi lumalago sa salita ng Diyos. Kaya nga makinig kayo palagi. Magbasa kayo ng Bible. Kasi paano maging strong ang church kung hindi tayo lumalago? Kaya nga ang church sa Corinto, away ng away. Pagpakasala na lang ang mga membro. Kasi mga karnal eh. Wala salita ng Diyos. Kaya marami mga membro sa atin dito, hindi lumalago sapagkat karnal. Ano sabi diyan? The Bible is very clear. Here until we all come in the unity of the faith. Magkaisa tayo sa ating pananampalataya. Diyan nyo lang masasabi nga ang church strong. Nakakita ba kayo ng isang church nga iba-iba ang paniniwala? Iba-iba yung doktrina? Ang pag-alam ko, kapag ibang doktrina mo, magkahiwala-wala ang mga membro. Bakit? Walang unity. Ano siningganis ang ano? A kingdom that is divided cannot what? Cannot stand. Ang kaharian nga watak-watak, hindi pwede magtayo. Hindi pwede tatayo. Imagine, kung lahat lang membro dito, kayo ganito, o gin-example ta ni Pastor Ribaton kahina, o. Anniversary nila this coming Sunday, ang goal nila 200. Tigog ta siya kay Waigid. Sila sa Rua City, anniversary nila, 1,000 ang bisita. Bakit? Nagkakaisa kasi mga membro. Malaki magagawa kapag nagkakaisa eh. Pero kung nag-away-away tayo dito, ay wala. Mabalang pastor, support our ministry. Sabi mo, kayo lang dyan. Dapat magkasundo tayo, amen? Maliban lang sa isa,
Ano po yun? Nagkasundo tayo sa prayer. Nagkasundo tayo sa soul winning. Isa lang, hindi tayo nagkakasundo dito. Alam mo ano? Giving. Kita mo, walang amen kasi ang sa utak, ang diablo sa utak mo eh. Nagkakaisa tayo sa soul winning. Nagkakaisa tayo sa pagdating sa giving, ang daming kuripot. Diyan tayo hindi nagkakaisa. Ganyang klaseng rason, mga kapatid, wala. So, ang isang simbahan na lumalago, tapos ako, ay merong close relationship sa isa't isa. Hindi po tayo nag-iiwasan. Hindi tayo nag-aaway dito. Kasi kung sa panahon man na tayo magkakamali, ginagawa natin ng solusyon para maayos. Kaya wag kayong mag-ano dito. Alisin natin yung pagbinahin-bahin. Kaya kapag may makita ko ng mga full-time, na sila lang palaging magkasama, sinasaway ko yan eh. Saan naman kayo galing? Sa 7-Eleven. Ano ginawa doon? Bumili ng balot. Babae yan ha. Tapos magkarapan, dalawa rin kayo sa upuan. Magpaluap, dalawa rin kayo kahit iba yung area nyo. Ano ka, di ka gatulog dito sa ano? Kung sa prisyon, ano ganina? Silda. Silda, ano ka? Bihira kayo, di pa silda pa kamo karon. Anak mo mga priso? Dito, walang ano dito. Per ano dito. Dapat lahat magkaibigan, nagmamahalan. Walang iwasan. Ako'y nagagalak na makasama. Ay, andyan siya. Pangalani. Harapan siya. Kalabutaw si mo, dapat si mo sa Jehovah ka. Iwas ka ng iwas. Kaya yung iba, hindi nakipagkamay sa akin kasi may kasalanan eh. Kanina may nasugata ako, hindi pala ako good morningan. May kasalanan siguro yun. Hindi ko alam. Kabirang buhay, Itong kapugi ko, hindi mo ko pinapansin. Yung realidad amo ni. Close yun na Bible ko. Kung bakit, may mga ganyang attitude. Kasi pagdating sa trabaho, o sa opisina natin, iba kasi yung practice natin eh. Kahit sa school. Pagdating natin sa opisina, alam niyo kung bakit kasi po ang kasamaan kasi natin sa opisina, mga unbeliever eh. Kamong mga natatrabaho, sa opisina man, o kung sa anong mga trabaho, o kung kamong mga estudyante, ano nakikita ko sa Facebook nyo? Ang saya-saya nyo kasama nyo mga unbeliever. Totoo yun. Kaya pagdating sa church, ibang ugali mo. Obserbaran nyo, di pa astig-astig gani. Electric pan, patya nyo na. Ano nga? Oops, may pasunin. Pinapalamon ka mo di. Abi, patya ito nga daw. Kaysa inyong opisina, ikaw ang boss. Akala mo, opisina pa rin to. Kaya pati ugali mo, dinadala mo dito. Ang maganda, dalhin mo ang ugali mo sa church, papadto sa opisina, sa trabaho, sa school. Kaya na-impluwensyahan kayo na mga unbeliever kasi hindi nyo inu-impluwensyahan ng attitude galing sa church papunta sa trabaho mo.
Kaya akala mo kung sino ka. Ako diya sa opisina, ako lang niya ginabugno. Huwag ko yung kapamugno. Kaya pag-abot sa church, wala ka magkapamugno. Mali kung ano ka kasaya dito, dali mo sa church sa labas. Kung ano ka kabuti dito, kung ano ka magaling magdamit at magayos sa sarili mo, dali mo doon sa labas. Hindi ang sa labas ang dali mo dito. Mali. Na dapat dadalhin natin sa opisina ang attitude natin sa church. Because attitude in the church, that is the you. Ano daw sala man ang sentence? Anong sala? Mag-intindi? Siling ko, ang batasan mo sa church, daloon mo sa gwa, kay ikaw, kung ikaw diri ano sa church. Hindi ka plastic, hindi ka piki. You are the real you. You know why? Because you are a child of God. You are a believer in Christ. You are a Christian. Hindi yung kuripot ka sa labas, pati sa church magkinuripot ka. Dapat kung giver ka sa church, giver ka sa labas. Hindi nga giver ka sa labas, pag-upod mong barkada mo, doon sino ka katikalon, doon politiko ka, nga ikaw tanang gabayan, pag-abot sa church, kuripot ka, mali! Baliktad ka! Makagasto ka sang dako, sagwa, pira pag-abot sa building, bisa ni sa Kalo Blocks, hindi kakatag. Discourage ko sa imo. Tudod lang. Makasakripisyo ka mo handa sa birthday nyo, tigpila pa na ka, libo pag-abot sa amutay para sa cheerful giving conference, isa kagato sa amot mo. Muya ka. Baptist ka pa naman. Kaya minsan nakala mo, ikaw pa rin ang leader sa loob sa inyong trabaho, leader ka pa rin sa loob ng church. Let Christ manifested in your life. Grow in grace. Amen? Ginoo, salamat sa imo pulong. Pakamayaman ang amon mga tagipusoon sa invitation. Give us a right spirit, a humble heart, and obedient attitude. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. God bless you. Wala niya Diyos. Magpasalamat kami sa natapos na panambaw namo sa bilong nga gabi. Lugad lang sa Domingo. Lord, yung napangamuyo namon nga kabay, magatubo kami sa among Christian life. Huwag mo hayaan, Panginoon, na kami manaratili sa aming